Kabanata 5541. Hindi tumanggi si Harvey York sa kabaitan ni Kyrie Patel. Kinuwento niya ang hati na kwintas na may ngiti bago binago ang paksa. Nagpatuloy ang pagmamaneho ng kotse. Malapit na itong makapasok sa parking lot ng bahay. Biglang kumunat ang noo ni Harvey nang sumigaw siya, "Itigil ang kotse. Bilasan mo." Halos sabay-sabay, isang truck na puno ng alak ang tumagilid. Kung hindi dahil sa driver, lahat ng nasa Lexus ay magiging karne na. Ang biglaang pagtigil ay agad na nagpahinto sa trapiko sa parking lot. Tumakbo, iligtas ang mga tao, sigaw ni Kyrie, natatakot na may nangyari sa driver. Kumaway si Harvey, hindi na kailangan. Walang tao sa loob. Umalis na sila. Ang mga pinto ng mga mamahaling kotse sa likod ay sinipa. Isang dosenang nakasuot ng damit na Islander ang lumabas. Isang lalaking 5 talampakan at 7 pulgada ang taas ang nangunguna sa grupo. Siya ay itinuturing na matangkad at matipuno sa Island Nations. Ang lalaki ay nagpakita ng lubos na kagandahan sa bawat hakbang na kanyang ginawa. Nakarating siya sa harap ng Lexus bago kumatok sa bintana. "Sir York at Madam Kyrie, tama ba?" Magalang niyang tanong na may ngiti. "Hindi ka ba natakot sa truck? Pero muli, hindi ka naman matatakot sa ganoong bagay base sa iyong katapangan. Ito ay isang truck na puno ng sake. Ito ay dapat na regalo para kay Young Master John." Bumantong hininga ang lalaki. Naningkit ang mata ni Harvey sandali bago naalala ang isang pamilyar na mukha. "Ibuki Masato. Matalas ang iyong mata," sagot niya na may pino na itsura. "Base sa iyong matalas na mata, naiintindihan ko na kung paano namatay ang aking kapatid sa ganitong paraan. Ipaghihiganti mo ba siya ngayon?" Hindi ganon." Umiling si Ibuki. "Isa rin siyang walang kwenta. Nararapat lang sa kanya iyon. Wala akong balak ipagtanggol siya. Pero ang pamilya Masato ay hindi nagpapahintulot ng kahihiyan." Tinuro ni Ibuki ang lupa. "Paano ito? Dahil ito ay ang malaking araw ni Young Master John. Kung luluhod ka rito bilang paghingi ng tawad, palalampasin kita. Kung hindi, maaaring biglang sumabog ang iyong mga bulong." Ang mga tao sa likod ni Ibuki ay nakahanda na ang kanilang mga telepono upang mag-record ng buong sitwasyon. "Ibuki Masato," malamig na sigaw ni Kyrie. "Ano ang ibig sabihin nito?" Ngumisi si Ibuki. "Wala kang kinalaman dito, Madam Kyrie. Mas mabuti kung hindi ka makikialam." Nakahanda nang magsalita si Kyrie Patel. Ngunit inunahan siya ni Harvey York na kumaway ng kamay upang huminto bago kalmadong naglakad sa harap ni Ibuki Masato na may ngiti. "Gusto mo bang lumuhod? Akala mo ba may karapatan ka? Kayo at ang mga tao mo ay mga ilusyonado." Tumingin si Harvey sa mga Islanders na may hawak na mga telepono. Ang kanilang mga mata ay nag-iba ng galaw. Mukhang medyo awkward sila nang mapagtanto iyon. Sa katunayan, alam nila kung sino ang kanilang kaharap. Ang prinsipe ng South Light, ang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansa, at ang batang master ng Longmen mismo. Bawat isa sa mga pagkakakilanlan na ito ay patuloy na hindi nirerespeto ang mga Islanders noon. Maliban sa mga kilalang tao tulad ni Ibuki mula sa Island Nations. Ang mga maliliit na tao ay marahil ay agad naluluhod sa sandaling malaman ang pagkakakilanlan ni Harvey. "Akala mo ba hindi ko kayang labanan kayo sa ganitong pagkakataon?" Matinding tumitig si Harvey. Ngumiti si Ibuki. "Siyempre, hindi ko aasahan iyon. Ngunit huwag kalimutan, may mga diplomatikong hidwaan pa rin. Ako ay isang sugo ng embahada ng Island Nations. Hindi lamang ito magiging hidwaan sa pagitan natin kung sakaling saktan mo ako. Magkakaroon ng labanan ang parehong mga bansa. Kung hindi tayo mag-iingat, maaaring kailanganin ng Island Nations na makipagsabuatan sa bansa J, ang South Sea, at iba pang mga bansa upang parusahan ang bansa H. Maaari mong dalhin ang lahat ng ito dahil sa iyong mga aksyon. Kailangan mong tingnan ang mas malawak na larawan. Kung mangyari talaga iyon, hindi mo maiiwasan ang lahat ng ito sa kabila ng iyong mga pambihirang pagkakakilanlan ngayon, hindi ba?" Pagkatapos, lumapit si Ibuki sa mukha ni Harvey na nakangiti.
Bigyan kita ng pagpipilian, Sir York. Kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad. O sampalan mo ang iyong mukha. Ikaw ang magpapasya sa kinalabasan. Nakatingin si Ibuki ng may kay-abangan. Kumpiyansa siyang kaya niyang kontrolin si Harvey. Hindi lamang sa gabing ito ang inaugurasyon ni Damon John. Maraming mamamahayag ang darating dito para sa mga interview. Hindi mahalaga kung paano kumilos si Harvey. Para kay Ibuki, naabot na niya ang kanyang layunin. Bum-ontong hininga si Harvey. Pinipilit mo akong gumawa ng desisyon. Anong gulo ito na mayroon ka? Ngumiti si Ibuki. Hindi mo kailangang hilahin. Ngunit huwag asahang madali kang makakalabas. Maaari kang pumili na makipaglaban ngayon. Wala akong gaanong pakialam kung hindi ako dumalo sa seremonya. Ngunit kung hindi ka dumalo, maaaring hindi kayanin ng pamilya Patel at ng 6 na hermit families ang mga kahihinatnan. Walang pagmamadali para gumawa ng desisyon ngayon, di ba? Ngumiti si Harvey. Siyempre hindi. Nagmamadali ka ngayon. Kailangan mong bisitahin ang ospital. Ang mukha ni Ibuki ay umitim bago siya malamig na tumawa. Akala mo ba pupunta ako dahil sinabi mo? Sino ka sa tingin mo? Ang emperador. Umiling si Harvey. Baka nagbibiro ka. Wala akong interes na maging ama niya. Tinapik ni Harvey si Ibuki sa balikat. Ang banayad na tapik ni Harvey York ay sapat na upang baguhin ang ekspresyon ni Ibuki Masato. Siya ay isang mahuhusay na martial artist. Ngunit sa sandaling tinapik siya ni Harvey, nakaramdam siya ng matinding sakit nang bigla itong bumagsak. Nawala ang pagkakaayos ng kanyang balikat. Hindi inaasahan ni Ibuki na mididisloka ang kanyang balikat ng ganoon kadali nang hindi siya pumili sa mga opsyon na inaalok sa kanya. Itong salbaha, hindi pinansin ni Harvey ang hitsura ni Ibuki nang lumapit siya. Isa kang dalubhasang martial artist. Kung hindi ka naging ganito kamayabang, hindi mo na kailangang harapin ito. Nagngangalit si Ibuki. Paano mo nagawa ito sa akin? Sa kanyang isip, hindi siya sana natama ng ganito kung hindi naglaro ng marumi si Harvey. Tumawa si Harvey. Mahalaga ba? Naglagay ako ng kaunti sa aking aura sa iyong balikat. Baka maging pipi ang iyong balikat kung hindi mo kaagad maibalik ang mga buto. Paano makakakuha ng kontrol ang batang master ng pamilya Masato na may isang kamay na walang silbi? Paano ka magiging pinakamahusay sa henerasyong ito? Huwag mong isakripisyo ang buong hinaharap mo para sa maliit na hadlang na ito, di ba? Isa ka lamang maliit na tao, pero dapat mo ring tingnan ang mas malawak na larawan. Nagbigay si Ibuki ng malamig na tawa. Huwag mong isipin na kaya mo akong pilitin na ganito, Harvey. Maraming media ang magbubulgar sa iyo dahil sa pagtama sa isang bisita kung sumigaw ako. Kapag nangyari iyon, maraming dahilan ng island nations upang parusahan ang iyong bansa. Pagtama sa isang bisita, nagpakita si Harvey ng nalilito na ekspresyon. Pinag-uusapan mo ba ang tungkol sa iyong balikat? Akala mo ba hindi ko lang ito maibalik bago dumating ang mga walang silbing mamamahayag? Sino ang maniniwala sa iyo pagkatapos noon? Ang media ay medyo matindi sa kanilang mga pamamaraan, pero kahit papaano, kumuha ka ng ebidensya upang akusahan ako ng paggawa ng masama, di ba? Kung wala ka, maaari akong magsampa ng demanda laban sa iyo anumang oras. Nagpakita si Ibuki ng nakasisindak na ekspresyon. Hindi niya inasahan na magiging ganito kawalang hiya si Harvey. Karaniwan, siya ang gumagamit ng mga trick na katulad nito. Kung gagayahin ni Harvey ang mga ganitong karumal-dumal na taktika, hindi siya makakasabay. Walang hiya ka. Sigaw ni Ibuki. Ngumiti si Harvey. Hindi kasing walang hiya nang sa iyo. Sige, gumawa ka na ng desisyon. Mananatili ka ba rito kapalit ng pagkakaroon ng bali na braso? O aayusin mo ang iyong pinsala ngayon? Pareho tayong martial artist dito. Dapat mong malaman na hindi lamang ang mga buto mo ang mabali kung patuloy kang magpapaantala. Nagbigay si Ibuki kay Harvey ng nakamamatay na titig habang nagngangalit siya. Hindi pa tayo tapos dito, Harvey. Sigaw niya bago siya lumingon. Maghintay ka lang. Pagkatapos, umalis siya kasama ang kanyang mga tauhan. Matapos makita ang pagtakbo ni Ibuki at ng iba pa, bumalik sina Harvey at ng iba pa sa loob ng kotse.
Hindi napigilan ni Kyrie ang pagtawa. Ang ganda ng iyong mga pamamaraan, Harvey. Akala ko ay hahampasin mo si Ibuki sa lupa. Tumawa lang si Harvey. Yun talaga ang gusto niya. Tatawag siya sa pulis kung talagang ginawa ko yun. Nakaplanong lahat ito. Isang layunin lamang ang mayroon siya. Upang pigilan akong dumalo sa seremonya. Umikot si Harvey York. Ibig sabihin, ang seremonya ay walang iba kundi isang hayagang bitag. Ngumiti si Kyrie Patel. Nawala na siya ngayon, gayunpaman. Ganap na mapapahiya ang makapangyarihang batang master ng pamilya Masato kung malaman ng kanyang mga tao ang tungkol sa insidente, hindi ba? Natigilan si Harvey bago tinapik ang kanyang noo. Napagtanto niyang may mali. Mukhang isang plano ito upang pigilan siyang dumalo sa seremonya. Ngunit bakit gagamitin ng isang batang master ng 5 royal families ang ganitong maruming taktika para sa isang bagay na ganito? Gagamitin ng mga islanders ang lahat ng kanilang makakaya upang makamit ang kanilang mga layunin. Ngunit walang dahilan para sa isang prominenteng tao na gawin ang lahat ng maruming gawain na iyon. Habang pinagninilayan ni Harvey ang sitwasyon, nakadaan na ang kotse sa ilang checkpoint bago nakarating sa harap ng tahanan ng pamilya John. Nang eparada ang kotse, isang katulong ang mabilis na lumapit upang buksan ang pinto ng kotse. Nagtatama si Kyrie ng kanyang make-up at ngumiti. Huwag masyadong mag-isip, kahit na may iba pang plano si Ibuki. Makikita rin natin ang lahat sa lalong madaling panahon. Bahagyang tumango si Harvey bago makita si Kyrie na humahawak ng isang eleganteng kahon sa likod na upuan. Ngumiti si Harvey nang mapagtanto ang isang bagay. Magbibigay ka ba ng regalo kay Damon? Tumango si Kyrie. Oo, syempre. Ang relasyon ng pamilya Patel sa pamilya John ay hindi exactly nasa pinakamahusay na kalagayan. Ngunit nagpadala rin si Blaine ng regalo bago siya umakyat sa kapangyarihan. Kailangan kong ibalik ang pabor anuman ang mangyari. Kung hindi, ang pamilya Patel ay magiging biro sa iba. Tumango si Harvey bago nagangat ng kilay. Ano ang ibinibigay mo sa kanya? Binuksan ni Kyrie ang kahon. Ito ay alak na nagmula bago ang pagtatag ng bansa H. 900 taon na kasaysayan ang nasa bote na ito. Dahil siya ay mahusay na manganginam, natural lamang na ibigay ito sa kanya. Hindi ito mukhang napakaliit na regalo, ni hindi rin ito sobrang marangya. Sapat na ito, alak. Likas na tumingin si Harvey sa bote sa kahoy na kahon bago siya kumunat ang noo. Ang alak ay matanda na, ngunit ang silang wax ay nananatiling maliwanag na pula. Malinaw na bagong selyo lamang ito. Nag-alala si Harvey. Saan mo ito nakuha? Sa silid-imbakan ng pamilya, syempre. Ang alak ay daan-daang taon na ang edad. Wala na tayong makikita pang iba, sagot ni Kyrie ng likas. Anong mali? Hinarap ni Harvey ang silang wax bago nalukot ang kanyang mukha. Naiintindihan ko na. May nagtamper na dito, si Ibuki. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Kyrie. Itong salbahi ay pinansin kami, hindi upang pigilan kami sa pagdalo sa seremonya. Ngunit talagang upang tamperin ang regalo. Tumango si Harvey. Sa ilalim ng gulat na tanaw ni Kyrie, mabilis niyang inalis ang silang wax. Isang malakas na amoy ng alak ang sumangga. Ngunit bago pa man makapagsalita si Harvey, nayanig si Kyrie at sinabi, "Lasong impyerno, pero paano?" Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5545. Lasong impyerno. Nagbago ang ekspresyon ni Harvey York. Ang alak ay nilagyan ng lason. Patuloy na nagbabago ang ekspresyon ni Kyrie Patel. Hindi lang iyon. Iyon ang formula ng pamilya Patel. Dapat mong malaman ang aking titulo ngayon. Ang lasong impyerno ang nagpasikat sa akin. Ang lason ay walang ibang lasa kumpara sa ordinaryong alak. Ngunit kahit isang lagok lang, ang sinumang tao ay mamamatay pagkatapos mawala ng malay sa loob ng isang linggo. Maliban sa akin, walang ibang makakapagpagaling nito. Noon, tumigil na ako sa paggawa ng higit pa dahil ang produksyon ay nakasama ng higit sa dapat. Bakit ito lumitaw dito?
Mukhang kakaiba si Kyrie. Kawili-wiling tao si Ibuki, sabi ni Harvey. Pinansin niya tayo para lang may pasok ang lasong impyerno. Ang lason ang nagpasikat din sa iyo. Kung malalaman ng pamilya John ang tungkol dito, magiging direktang hamon iyon mula sa pamilya Patel. Mas mahalaga, ito ay matibay na ebidensya. Gamit ito, natural lamang na gawing mas komplikado ng pamilya John ang mga bagay para sa pamilya Patel. Kapag nangyari iyon, wala na tayong karapatang magsalita pabalik. May patunay na ito pagkatapos ng lahat. Huwag magbigay ng kahit ano. Maghanap ng lugar para ilibing ito mamaya. Bago matapos magsalita si Harvey, ilang sasakyan na ang nagmamadaling sumugod. Ang isa sa mga ito ay pag-aari ng pulisya. Agad na pinalibutan ng mga sasakyan ang Lexus, pinipigilan ng sinuman na makapasok o makalabas. Di nagtagal, ilang inspector ang lumabas sa mga sasakyan. Nakita ring naglalakad palabas si Capri John sa kanyang uniforme. Nagpakita si Kyrie ng nakasisindak na ekspresyon. Walang oras. Hindi natin maitatapon ang lasong impyerno. Naningkit si Harvey. Kahanga-hanga. Ito ay dapat na plano ni Blaine. Anong walang awa na kadena ng mga pangyayari? Kahit na nagawa nating makita ang plano, hindi gaanong maraming paraan upang harapin ito. Pinag-isipan ni Kyrie ang sitwasyon. Wala tayong magagawa kundi itanggi na ito ang ating regalo. Umiling si Harvey. Walang silbi. Ang pinakamagandang paraan ay ang pagkawala ng bagay na ito. Mapait na tumawa si Kyrie. Walang oras. Kahit na ibuhos natin ito sa kotse, ang amoy ng alak ay magbibigay nito. Kailangan lang nila ng isang patak ng sample upang patunayan na tayo ay nagkasala. Hindi na tayo makakalabas dito ngayon. Hindi pa. Sinusuri ni Harvey ang bote. Kung ang regalo ay isang walang laman na bote lamang, hindi na mahalaga kung ano ang nasa loob, di ba? Natigilan si Kyrie. Bago pa man siya makabalik sa kanyang mga pandama, inihilig ni Harvey ang kanyang ulo at agad na ininom ang buong bote. Nanginginig si Kyrie. Harvey, ikaw. Hindi niya inaasahan na iinuman ni Harvey ang alak ng isang lagok. Pinunasan ni Harvey ang kanyang bibig bago nagbigay ng isang dighay. Ayos lang. Hindi magiging epektibo ang lason sa akin. Sa pinakamasama, magpapahinga lang ako sa banyo. Gusto kong makita kung ano ang gagawin ni Capri nang walang anumang ebidensya na nagtuturo sa atin. Tinunaw ni Harvey ang wax sa bote gamit ang kanyang aura, at tinatakan itong muli bago ibinalik sa kahon. Mula ngayon, ito ay isang porselana na bote mula sa sinaunang panahon. Inutusan ni Kyrie Patel ang driver na ibaba ang bintana bago siya malamig na tumitig kay Capri John na papalapit. May problema ba, Director Capri? Alam mo naman na ito ang kotse ni Madam Kyrie, di ba? Pinaglaruan ni Capri ang kanyang buhok bago ngumiti sa driver. Ikaw ang driver, di ba? Iparating mo sa akin. Iginagalang ng istasyon ng pulisya ng Golden Sands si Madam Kyrie. Ngunit nakakuha lang kami ng impormasyon. Siya ay makapangyarihan, pero naghanda si Madam Kyrie ng isang bote ng laso na alak para kay Mr. Damon. Para sa kaligtasan ni Mr. Damon at reputasyon ni Madam Kyrie. Kailangan kumilos ang pulisya. Pagkatapos ng lahat, ang mga inosente ay mananatiling inosente hanggang sa mapatunayang nagkasala. Tama. Dapat ko ring sabihin sa iyo ang ibang bagay. Ang search warrant ay na-prepare na. Ipinakita ni Capri ang isang piraso ng papel na may mapagmataas na hitsura. Ang papel ay na-prepare kagabi at naselyuhan ngayong umaga. Lahat ay na-prepare para sa mismong sandaling ito. Kung hindi ang pangalawa sa utos si Kyrie, hindi na kailangan ang mga ganitong bagay. Napakabilis mo, Capri. Bumaba si Kyrie sa kotse. Pinirmahan at sinelyuhan mo ang warrant kahit na walang pahintulot ko. Kung ganoon kabilis ang pagkilos ng pulisya, maaaring maging pinakaligtas na lungsod sa bansa ang Golden Sands. Kumunat ang noo ni Capri bago nagpakita ng kaunting kahihiyan. Dapat sana ay naiulat ko ito sa iyo, Madam Kyrie. Ngunit ikaw ay kasangkot sa sitwasyon. Kailangan nating hawakan ito ayon sa batas. Kailangang makipagtulungan ka sa amin. Kung hindi, huwag kang magalit sa amin kung lalaban kami sa iyo.
Habang mukhang matuwid ang lahat, kumaway si Capri sa mga 12-dosenang inspector na umatras. Ang mga taong hindi nakakaalam ay mag-iisip na si Capri ang tunay na pangunahing pinuno. Bago pa makapagsalita si Kyrie, lumabas si Harvey York na may bahagyang ngiti. Dahil si Director Capri ay may warrant, dapat niyang ma-search ang kotse ayon sa kanyang kagustuhan. Natural lamang na makipagtulungan tayo dahil tayo rin ay mula sa gobyerno. Gayunpaman, para sa ating kawalang kasalanan o iba pang bagay, hinihiling namin na ma-record ang buong paghahanap. Dapat patas at makatarungan ang lahat. Bahagyang tumango si Kyrie nang marinig ang mga salita ni Harvey. Natigilan si Capri. Hindi niya inaasahan na magmumungkahi ng ganito si Harvey. Siyempre, kung wala kang makita dito. Pinapalakpak ni Harvey ang kanyang mga kamay. Paano mo ipapaliwanag ang hindi pagsunod sa iyong mga superior? Tumalon ang puso ni Capri bago siya pinilit na ngumiti. Ang kawalang kasalanan mo at ni Madam Kyrie ay mapatutunayan kung wala kaming makita dito. Hindi ba mas mahalaga iyon kaysa sa anumang bagay? Ipakukulong si Madam Kyrie kung makakahanap kayo ng anumang kaina-hinala. Nagbigay ng malamig na tawa si Harvey. Ano, akala mo ba maaari mo lang samantalahin ang pangalawang pinuno ng ganon? Akala mo ba hindi na kailangan ng paliwanag? Nagdilim ang mukha ni Capri John. Dapat mong malaman na obligasyon mong harapin ang lahat ng uri ng hinala laban sa iyo. Wala kang ibang pagpipilian dahil nasa posisyon ka. Kung patuloy kang makikipagtalo ng ganito, iminumungkahi kong mag-resign ka kaagad. Ang mga salita ni Capri ay para kay Kyrie Patel kahit na nakadirekta ito kay Harvey York. Nanaginip ka na kung gusto mo kaming mag-resign. Pag-usapan natin ang paghahanap. Mukhang kalmado si Harvey. Maaari mong sirain ang kotse kung gusto mo. Kung makakahanap ka ng anumang bagay, tatanggapin namin ang parusa. Ngunit, kung hindi mo magawa, babaliin ko ang iyong braso. Pagkatapos, gumawa ng kilos si Harvey pagkatapos umatras ng isang hakbang. Sige, nagbago ang ekspresyon ni Capri bago siya ay likas na tumingin sa likod ni Harvey. Sumulyap si Harvey bago makita ang ilang tao sa isang tore na may pamilyar na mukha na nakatayo sa harap. Tulad ng inaasahan, nakikipagtulungan si Blaine John sa mga Islanders. Matapos makita si Blaine na nakakross ang mga braso habang pinapanood ang tanawin, alam ni Capri na wala na siyang ibang pagpipilian. Huwag mag-iwan ng kahit isang bato. Sigaw niya habang kumaway ng kamay. Maraming tao ang nagtipon sa paligid ng lugar. Sa ilalim ng paningin ng lahat, isang dosenang inspector ang nagsimula bago sinuri ang buong kotse, halos ganap na sirain ito. Masasabi nating nakakahiya para sa isang pangalawang pinuno na maging target ng ganito. Di nagtagal, isang inspector ang masiglang nagdala ng kahoy na kahon kay Capri. Nahanap ko na, Director Capri. Nakuha na namin. Nagbigay ng malamig na tawa si Capri kay Harvey. Tapos ka na. Naramdaman niyang medyo magaan ang kahon. Likas na, binuksan niya ang kahoy na kahon bago pinaikot ang bote sa loob. Agad na lumala ang kanyang ekspresyon. Walang laman. Paano? Saan mo nilagay ang lason? Iyon ang lasong impyerno. Sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Wala akong pakialam kung saan mo ito itinapon. Palaging mahahanap ito ng pulisya. Lasong impyerno. Nagpakita si Harvey ng nalilito na tingin bago tumingin kay Kyrie. Ano iyon? Hindi ko pa narinig ang tungkol dito. Ang bote ay isang relikya na kinuha mula sa silid-imbakan ng pamilya Patel. Walang laman. Huwag mong sasabihin na ininom na namin lahat ng mapagtanto naming hahanapin mo ang aming kotse ngayon, di ba? Gaano ka ka-ridiculous? Tama, ngayon na wala ng patunay. Hindi ba oras na para ipaliwanag mo ito sa amin? Malamig na tumitig si Kyrie. Hindi ka sumunod sa iyong mga superior at sinisi mo kami sa isang bagay na hindi namin ginawa. Hindi pinapayagan ng mga taong tulad mo na nasa posisyon ng kapangyarihan. Kailangan kang matanggal. Mula ngayon, ang iyong deputy, si Maeve Patel, ang mga ngasiwa sa mga gawain ng istasyon ng pulisya ng Golden Sands. Kung malalaman nating inosente ka, doon ka lang ibabalik. Ngunit, kung ikaw ay nagkasala gaya ng paratang,
kailangan mong gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa kulungan. Nanginginig si Capri John bago siya sumigaw, sinasamantala mo ako. Kinuha mo ang kapangyarihan para sa iyong sarili. Mukhang kakila-kilabot si Capri. Alam niyang nasa bote ang lasong impyerno dahil sinabi ito sa kanya ni Blaine John. Hindi lang niya alam kung paano naitapon ni Harvey York ito. Hindi ba niya ito ininom? Sino naman ang gagawa ng ganito? Masama na rin na sinasamantala rin ni Kyrie Patel ang sitwasyon. Alam ni Capri kung paano gumagana ang pulisya. Kung siya ay talagang ipapakulong, lahat ng kanyang mga sekreto ay malalantad sa kalaunan. Kahit na makalabas siya sa piyansa, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makapwesto bilang direktor ng istasyon ng pulisya ng Golden Sands. Itatapon lamang ng pamilya John ang ganitong walang silbing dumi. Walang pag-aalinlangan, mabilis na hinugot ni Capri ang kanyang baril at inalis ang safety lock nito bago itinutok ang baril sa ulo ni Harvey. Halatang nabaliw siya sa mismong sandaling ito. Magsalita ka, saan mo nilagay ang lasong impyerno? Babarilan kita kung hindi ka magsasalita. Crack! Mabilis na pinilipit ni Harvey ang kamay ni Capri nang walang pag-aalinlangan. Nanginginig si Capri sa sakit bago siya bumagsak sa lupa at naparalisa. Sinipa ni Harvey ang baril sa gilid bago tinapakan ang kabilang kamay ni Capri na epektibong binabali ito. Malapit nang umiyak si Capri. Hindi ba sinabi mong babawiin mo lang ang isa? Talagang walang hiya ka. Sinabi ko nga iyon, pero natural lang naman iyon pagkatapos mong itutok ang baril sa ulo ko, di ba? Pagkatapos, sinipan ni Harvey si Capri sa gilid. Nagulat ang mga inspector nang magtinginan sila, hindi alam kung ano ang gagawin. Gusto sanang makialam ng mga security guard ng pamilya John, pero nag-isip silang muli. Sinabi na ni Harvey sa driver na i-record ang lahat. Ganap na nabigyang katwiran ang mga aksyon ni Harvey. Magkakaroon lamang sila ng problema para sa kanilang sarili kung lalaban sila sa kanya. Kinuha ni Kyrie Patel ang kanyang telepono bago nag-dial ng isang numero. Maeve, dalhin mo si Capri palabas. Gusto kong imbestigahan mo ang lahat ng bagay tungkol sa kanya. Alam ng lahat na tapos na si Capri. Pumasok si Harvey kasama si Kyrie pagkatapos niyang sinyasan ang kanyang tauhan na kunin ang regalo. Wala na si Blaine John sa tore. Ilang tao na nakasuot ng tradisyonal na damit ang nagpakita ng dumating sina Harvey at ng iba pa. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may nakaka-relax na amoy at marangal na aura ang nangunguna sa grupo. Maraming tao ang nakakaalam na siya ay isang debutadong babae mula pagkabata. Dalawang pamilyar na mukha ang nakatayo sa tabi ng babae. Sa kaliwa, ang babaeng natalo sa taya laban kay Harvey sa Stone Gambling Site, ang disipulo ng Immortal Pavilion, si Cora. Sa kanan, ang batang master ng Council of Myth, si Miles Keaton. Ang liit pala ng mundo. Agad na nagdilim ang kanilang mga mukha nang makita nilang dumating si Harvey. Siya iyon, master, bulong ni Cora sa babaeng nasa katanghaliang gulang. Luminga ang babae bago kalmadong tumingin kay Harvey. Ikaw ba si Harvey York? Napakamayabang mong tao, tanong niya na may kunot na noo. Kilalang kilala ba natin ang isa't isa? Isasampa ko ang kaso sa iyo para sa paninirang puri. Tulad ng inaasahan mula sa batang katulad mo. Mag-aakusa ka sa akin. Hindi mo ba alam kung sino ako? Umikot ang labi ni Harvey. Kailangan ko bang malaman ang bawat maliit na tao na nakakausap ko? Nakakapagod iyon. Agad na nagdilim ang ekspresyon ng babae. Umusad si Miles Keaton bago malamig na tumawa. Paano mo nagawang insultuhan si Master Mograine? Isang kasalanan ito. Hindi lang siya isa sa 4 na nakatatandang tao ng Immortal Pavilion. Siya rin ang nakababatang kapatid ni Mr. Damon John. Tiya siya ni Blaine John. Siya ang nagturo kay Capri. Paano mo nagawang magsampa ng kaso laban sa kanya? Baka itapon ka sa bilangguan bilang kapalit. Master Mograine. Lumungkot ang mukha ni Kyrie Patel. Alam niyang ang babae ay isang mahirap na tao. Wala akong pakialam. Kung maninirang puri ka sa akin, isasampa ko ang kaso sa iyo. Si Cora ay nag-aalab sa galit. Tumigil sa pagpe-pretend.
Sinabi namin sa iyo na si Capri ay junior ni Master Mograine. Gusto mong kasuhan siya. Nagsasaya ka ba sa katakawan? Capri, nagpakita si Harvey ng malaking ngiti. Hindi ka masyadong well-informed, di ba? Hindi mo ba alam na hindi na siya ang direktor ng istasyon ng pulisya ng Golden Sands? Ang pamilya Patel ang humahawak sa posisyong iyon ngayon. Sa usapang iyon, nawala ang kanyang posisyon dahil sa paninirang pulis sa akin. Umaasa akong hindi mo gagawin ang pagkakamaling iyon. Ngayon, umalis ka na. Hindi na pinansin ni Harvey si Master Mograine at ang iba pa. Kasalukuyan na siyang papasok kasama si Kyrie. Oh, mahal. Nagdilim ang ekspresyon ni Master Mograine. Mukhang hindi ka natuto ng mabuti, sa wakas. Monk na ako ngayon. Ngunit mayroon pa rin akong awtoridad sa pamilya John. Hindi ko papayagan ang isang ignorante na tulad mo na makialam sa seremonya ng aking kapatid, di ba? Kailangan mong umalis. Hindi ka welcome dito. Nagalit si Master Mograine. Tinanong niya ang tungkol sa sitwasyon ni Capri sa pamamagitan ng text bago malaman na nabroken ang parehong kamay nito. Kahit na siya ay isang monk, labis siyang nagalit dahil si Capri ay kanyang minamahal na disipulo. Kung hindi lang siya nagpakita ng magandang asal sa isang mahalagang kaganapan. Agad niyang aalisin si Harvey. Narinig mo ba iyon? Hindi ka welcome dito. Nagpakita si Cora ng mapaghiganting ekspresyon. Tanging mga tao na may katayuan ang pinapayagang pumasok sa isang lugar na katulad nito. Isa ka lamang maliit na tao na biglang lumitaw. Naging ganap na kontaminado ang hangin dahil sa iyo. Paano mo ito maayos? Umalis ka na dito. Kabanata 5550. Bahagyang ngumiti si Harvey York habang galit na sumisigaw sa kanya ang lahat. Parang may ibang tao ang iniinsulto imbes na siya. Nagpapakita ng lubos na paghamak si Master Mograine at ang iba pa nang makita nila ang ekspresyon ni Harvey. Hindi ako naniniwala noon, sabi ni Harvey habang nakatingin kay Kyrie Patel. Pero naniniwala na ako ngayon. Medyo naiinis si Kyrie pero naniniwala siyang kaya ni Harvey na hawakan ang sitwasyon. Ano iyon? Tanong niya na may bahagyang ngiti. Ang mga tao ay nagiging takot kapag wala naman silang pakialam. Biglang tumawa si Kyrie. Nagpapakita ng kakilakilabot na hitsura si Master Mograine at ang iba pa. Paano mo nagawa iyon? Dapat magsalita ka para sa iyong sarili. Tahimik si Harvey. Ako ang konsultant ng gobyerno ng Golden Sands. May problema ba sa pagdalo sa inaugurasyon ng pangunahing pinuno? Siyempre meron. Malamig na sigaw ni Miles Keaton. Ang tanging meron ka lang ay isang titulo na walang tunay na kapangyarihan. Maaaring tanggalin ka ng gobyerno anumang oras. Hindi ka karapat-dapat. Mas mabuting umalis ka na ngayon, o hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong gawin iyon. Malamig na tumawa si Miles at kumaway ng kamay. Di nagtagal, dumating ang mga tao ng Council of Myth. Lahat sila ay may hawak na mga alamat na royal flushes, handang sugurin si Harvey anumang oras. Nagpakita si Miles ng mayabang na hitsura nang makita niya ang pagbabago ng ekspresyon ni Harvey. Alam kong ikaw ang kinatawa ng Martial Arts Alliance ng bansa, Harvey. Pero walang silbi ang pagkakakilanlan na iyon sa mga banal na martial arts grounds. Sa totoo lang, isa ka lang lalaking pinag-angat namin. Kung gusto namin, maaari ka naming patumbahin. Mas mabuting umalis ka na kung alam mo ang makakabuti sa iyo. Kung hindi, e-report ko ang iyong impeachment sa aking ama. Bumantong hininga si Harvey. Sinasabi mo bang hindi ako makakapasok gamit ang aking pagkakakilanlan bilang konsultant ng gobyerno? O bilang kinatawan ng Martial Arts Alliance? Tama ba iyon? Tama. Mukhang proud si Miles. Ipakita mo ang isa pang pagkakakilanlan kung kaya mo. Kung nagawa mong takutin ako, papayagan kitang pumasok. Nagpakita ng matuwid na ekspresyon si Master Mograine. Nakakrus ang mga braso ni Cora na may paghamak. Sa kanyang paningin, wala nang ibang pagpipilian si Harvey kundi ang umalis. Tumawa si Harvey. Hindi ka ba dinala ni Blaine dito upang pigilan ako? O ginagawa mo ito sa iyong sariling kagustuhan, di ba? Ano kung ganoon? Ayos lang iyon. Tumawa ulit si Harvey.
Dapat alam ni Blaine na may karapatan akong dumalo gamit ang alinman sa aking mga pagkakakilanlan. Mas magkakaroon ka ng pagkakataong makipaglaban kaysa sa pagpigil sa ganitong paraan. Ikinapit ni Harvey ang kanyang daliri bago lumabas si Prince Gibson mula sa karamihan. Maligayang pagdating, young master ng Longmen.